Grabe. I cannot. Nakaka-stress ng kipay. Ito na nga, guys. Mas malala pa to sa sinabi ni Bato. 'Di ba sabi ni Bato na naniniwala siya na lehitimo nga daw po ang isang dokumento kapag meron daw pong butas ng puncher. Ito namang mga DBS. Naniniwala sila na nagiging lehitimo at mas lalong sisiklab ang people power dahil po sa mga nababasa nilang negative comment sa kanilang mga registered account sa mainstream media. So ngayon guys, ang pinagbasihan nila yung comment. Hindi sila nagpa-survey, bagkus comment lang talaga guys ang pinaniwalaan nila na masasabi nila na lehitimong sisiklab daw po ang people power dahil sa mga negative comments na nababasa nila online. Panoodin nyo to guys, panoodin nyo muna to bago natin resbakan yan. Panoodin nyo to. Posibleng pagsiklab ng people power mas mapapabilis daw dahil sa social media ayon sa dating political advisor ni FPRRD. At isaan niya sa mga posibleng dahilan nito ay ang umano'y pagkakasangkot ni PBBM sa illegal na droga. Si MJ Mondihar magbabalita. Wait lang guys. Illegal na droga na naman. Si PBBM na naman. Anyway, ito topic natin yan yung about sa drugs. Pagpatuloy natin, dito muna tayo sa people power. Diyos ko po. Grabe, yung pulburo na yan. Jutang gina ng ginemis, kailan kayo matatapos yan? Anyway, patuloy. Alam mo, it took so many years for his father to be ousted from power. Napaka-pasensyoso ng Pilipino. Pero ngayon, because of social media, because of technology, napapabilis. And he might succumb. Ito ang babala ni Attorney Jean Paras sa Marcos administration kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Saad ni Paras na political advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi malayong magkatotoo ang prediksyon ng dating presidente kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Pangulong Duterte, pagkasusunod ka doon sa tatay mo na was driven away to Hawaii. Sa tagal niya sa politika, ngayon lang daw ulit nakita ni Paras ang malaking pagkadiskontento ng publiko sa gobyerno. Mababasa ro ito sa komento ng netizen sa social media na mabilis mag-viral. Malayo sa panahon noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ama ni Marcos Jr., kung saan walang internet at mabagal din ang pagkalat ng impormasyon, kaya nagtiis sa matagal ang mga Pilipino. Okay, rinig nyo naman, no? Ulitin ko, ano yung sabi? Discontented daw po ang mamamayang Pilipino. So, sawa na po sila sa administrasyon daw po ni PBBM. Sabi ng balita sa SMNI. Halatang hindi bias, no? Halatang fair. Halatang truth that matters, ano? Tapos guys, ito yung malala. Ano ba yan? Dumaan si ice cream. Anyway, ito yung malala. Sabi dito, ang naging basihan nila kung bakit discontented daw nga po ang mamamayang Pilipino it is that because pag magbabasa daw kayo sa mga social media, lalo na kapag viral ang isang video, madami daw pong negative comment. Iska po. Pinagbasihan pa ngayon yung komento. Ngayon, yung tanong natin dito guys, iilan nga ba ang kayang gawin ng isang tao, 'di ba, na account? Para, hindi ba nila guys inisip yun na isang tao ako sa totoo lang, kaya kong gumawa ng 100 accounts. 'Di ba? Tapos kaya ko ding mag-comment ng 100 times na negative. Hindi man lang nila inisip yun. Gaano ba kadami ang mga registered account? Bilyon-bilyon. Sa Pilipinas, milyon naman. 'Di ba? Hindi nga natin alam kung yung mga taong nagko-komento na yun ay lehitimong account nila yun. 'Di ba? Kasi pwede nilang pwede silang mag-hire ng trolls. Pwede nilang bayaran, sa Twitter. Isang tao pwedeng gumawa ng 50 accounts. 'Di ba? Tapos yung pagbabasihan nyo yung komento. Diyos ko po. Ito yung balita, basahin natin. 31% of Filipinos support Marcos administration. Filipino support Marcos. And 20% back Duterte. Ilan nga ulit? Ilan? 31% kay PBBM. Malaki.
Ayaw nito guys, ano, sa Okta. Okta na yung kinuha natin ha, kasi yung Okta yung medyo pabor sa mga DBS. So gamitin nating source ito, source ng ano, gamitin nating source ng mga woke, itong kanilang mga ano, kanilang mga plataforma. Sabi dyan, 31%. 31%. Ilan kayo? 20%. Bakit hindi kayo gumawa ng lehitimong survey? Diba? Gumawa kayo ng lehitimong survey kung totoo nga ba yung sinasabi nyo na sisiklab ang people power na yan. Gumawa kayo ng survey kung gaano nakadaming Pilipino ang banas na kay PBBM. Diba? Para nang mapatunayan natin. O, ito pa. Nakikita nyo to? Baka umiyak yung ilan dito ha. Over 80% of Filipinos who voted for President Bongbong Marcos express no regrets about their choice. Yan, ayon yan sa WR numero ha. No regrets na binoto nila si PBBM. Gano yan kadami? Diba? Gano yan kadami yung 80%? Sa buong 31 million na bumoto kay PBBM, gaano kadami yung 80% na yan? Yan yung tanong natin, gaano kadami? Tapos sasabihin ninyo na yung mamamayang Pilipino sisiglab ang people power dahil makikita nyo yung mga negative comments, ang dami. Ganito yan guys. Diba, alam nyo naman na ako ay supporters lamang po ni PBBM. Hindi naman po ako totally fanatiko. Huwag nyo akong tawagin na fanatiko. Kasi kahit yung mga dilawan, pag tama yung ginagawa nila, pinupuri natin yan. Diba? Pupurihin natin yan kasi tama. Huwag tayong maging fanatiko sa isang politiko. Dahil unang-una, hindi naman tayo kilala ng mga yan. So, ganito. Alam nyo naman na supporters ako ni PBBM. Mostly, pag nagko-content ako, 100%, sige, sabihin na lang natin 90%, uma-agree sa content ko. Kasi nga supporters ako ni PBBM. Naka-algo yung content ko sa mga supporters ni PBBM. Kasi pag anti-BBM, hindi naman nila papanoodin yan. Ang papanoodin nila ako. So mostly, yung mga comment dyan is mga positive. Kung anti-Marcos naman ako, yung algorithm mo, naka-algo sa anti-Marcos. Kung kaya't pag nakikita mo na kinokontent mo si President Marcos Jr., makikita mo mga negative ang comments dyan kasi nga, naka-algo ka sa mga anti-Marcos na content. Kasi hindi tayo ganun eh. Hindi tayo mapanira. Tayo yung tipo ng klase ng tao na pag tama, pupurihin. Pag mali, bobol-jackin. Yan tayo guys. Walang fake news dito. Sabi nila, tingnan nyo guys kung gaano sila kabopuls. Parang Bato de la Rosa lang din, oh. Naniniwala dahil nga may puncher. Ito naman, naniniwala na totoo ang people power dahil nga madaming mga negative comments. Eh, yung isang tao kayang mag-create ng 100 accounts. Diba? Kaya nilang mag-komento ng 100 times sa iba't ibang account para lamang sirain ang reputasyon ng isang tao. Depende na lang yan kung magkano yung bayaran ng mga trolls ninyo. Diba? Tapos sasabihin nyo, ako trolls? Kailan pa naging trolls tong pagmumukhang to? Ha? Kailan pa? O, Alicia yung pangalan ko. Diba? Tapos sasabihin nyo, trolls, may muka. Di ba naman mga tanga tong mga engot na to? So ngayon guys, ewan ko ba dito? Talaga nga namang malalakas din yung tama ng mga diputang to. Pero inyo guys, pinaniwalaan yung mga negative comment. Eh yung mga negative comment na yan, sila-sila lang din yung mga nagko-comment dyan. Utos-utos lang din nila yan. Diyos ko po. Diba? Tapos sasabihin nyo, sisiklab ang people power dahil sa mga negative comments. Bakit hindi kayo magpa-survey? Yun lang nyo akin. Bakit hindi kayo magpagawa ng legitimate survey? Para mapatunayan nyo. Diba kung totoo nga ba na nagsisiklab nga ang mga negative comment? Kung ayaw na talaga nila at banas na banas nila sa ating presidente. Diba? Ganun. Kaya nga nawawala ng kredibilidad itong SMNI kasi fake news eh. Kaya tama lang na mawala ng prangkesa tong mga to kasi fake news. Mga bias. Diba? Deserve nila yan. Deserve nila. Tapos mag-interview kayo gamit nyo cellphone. Tapos i-claim nyo sarili nyo na mainstream media kayo. Hi! Hello, alerts ko po. I cannot. Yan guys yung sabi.
Well, kayo na yung bahala kung maniniwala kayo sa kanila or hindi. Ano nga ba yung kredibilidad ng mga taong yan? Diba? Well, para sa akin, ako, hindi man ako tapos sa eskwelahan ng political science or related sa politics or abogado. Pero, ako yung tipo ng tao na hindi man tapos sa mga ganong kurso, pero nag-research naman ako. Nakikita nyo naman na hindi agad-agad tayo naniniwala sa mga bali-balita na walang mga malalim na ebidensya. Never pa tayong nag-content, guys, na walang ebidensya. Lagi tayong may ebidensya, katulad kanina. Ito, pinakita ko. 31% kay PBBM, 20% sa mga Dutertes. O ito pa, sa WR numero, 80%. Diba? Tapos sasabihin nyo, sisiklab yung people power? Mama mo blue. Utot mo blue. Diba? Sko po. Halatang hindi bias, no guys? Halatang hindi bias, kaya halatang dapat ipasara na tong mga to no? Nakaka-stress. Sumakit yung ulo ko sa inyo, Diyos ko po. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.